Basketball balita tayo, no? Mukhang nagkaka-box out na ang mga teams ngayon para kunin itong si Troy Rosario. Pero sa tingin ko, normal lang naman yan. At naiintindihan natin kung bakit gusto nilang kunin itong si Troy Rosario. Pero hindi ko maintindihan bakit nag-goodbye ang Blackwater. Si Dave Ildefonso, at ang kanyang dating coach sa Korea, bakit kaya hindi siya kinuha? May binulgar ang kanyang coach. At pag-usapan din natin ang pinaka-athletic sa lahat ng Celtics players. Promise, magugulat kayo dito. Hindi mo kaakalain. Parang si Julius Randle, hindi niya inakala na maditrade siya. Nagsalita na po siya sa shocking trade at iba pang balita sa basketball na ni-research talaga yan ni Pau Salud. Kung gusto mong matuto at maging updated talaga, baka sakaling dito na yan sa channel na yan kasi magiging masipag na si Pau Salud sa pag-update po ng basketball. Kaya kung ready ka na at ayaw mo ng boxing at gusto mo rin ng basketball, eto may content tayo sa basketball kasi bulahan na tayo. Here comes the Boom Boom Pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Una sa balita, mukhang hindi basta-basta papayag ang TNT Tropang Giga na maagaw si Troy Rosario. Syempre, no? At ito kakatapos ng kumalat ng love letter ng Ever Belena sa social media, yung breakup letter pala nila, At ito yung mga teams ngayon, nag-aabang kasi naman, matangkad, gwapo, at syempre magaling na mag-basketball ang player. Na si Troy Rosario available na ngayon sa new relationship, no? Kahit nga kahit na nakikita ng TNT na ang Barangay Ginebra at San Miguel ay nakaabang na rin para kunin itong si Rosario, TNT agad na nag-schedule ng meeting kasama itong si Troy at ang kanyang mga agents umano, no? Tila ayaw nilang magpahuli at lalaban sila sa Troy Rosario sweepstakes. At syempre, kung mahal mo, dapat mong ipaglaban, di ba? Ayon sa source, exploratory call lang daw o call to the meeting ang pag-uusapan. Pero syempre, hindi pwedeng pa-easy-easy lang ang TNT dito. Kailangan may bonggang offer at kung hindi, baka mawala. Kailangan nilang kunin ang atensyon ni Troy Rosario, lalo na ang kanilang suitor ay dalawang SMC Giants na gustong papirmahin itong si Troy. At hindi biro ang competition na yan, lalo na si Pauka Sports gusto nang mapunta si Troy Rosario sa Barangay Ginebra. By the way, sa article dito ni Snow Badwa, salamat sa balita mo sa akin, Troy tuloy, Snow Anyway, ang twist dito, ang TNT ang nag-trade kay Rosario papunta sa Blackwater noong 2002. Parang nagbabalik tanaw tayo ulit. Talagang pagmahal mo, babalik-balikan mo. Pero syempre, ngayon, unrestricted free agent na po si Rosario. Panahon na para pag-isipan niya kung saan siya pupunta. Diba? Ang tanong, at tanong ko rin sa inyo, TNT or SMC? Nasa kanya ang desisyon. Pero ito hindi love triangle. Ang tawag dito, basketball triangle. See what I did there? Anyway, tuloy-tuloy tayo ito pa isang love issue, basketball issue pala, no? Basketball breakup. At mukhang naglabasan na sila ng kanilang mga ang tawag dito, yung nasa puso nila. Dave Ildefonso, alam mo, nakahanap na siya ng bagong mahal. Kupunan pala dito sa Pilipinas. At dito yan sa ating mahal na liga, ang Liga ng Bayan ng PBA. Pero parang hindi pa rin sure si Dave, no? Kung gusto niya ba talaga dito maglaro. Kasi parang hindi pa yata nakapirma, no? Tama ba ako? Hindi pa siya nakapirma sa Northport Batang Pier. Iniintay pa ng Northport Batang Pier na alam mo na, pumirma siya. At pero ito naglaro ang EASL dito sa Pilipinas at hindi napigilan ng dating karelasyon ni Dave ang Korea na team niya, ang Suwon KT. Yung coach niya na si Song Yong Jin ay nagsalita na po ng dahilan sa paghihiwalay at sinabi niya na hindi daw sila fit at hindi nagawa ni Dave na mga pag-adjust.
Aray ko naman, coach. Dapat sinikreto mo na lang. Pero anyway, may bawi naman si coach. At sabi ni coach, pogi naman daw si Dave. Pero dyan na ang katapusan, at least for now, ng Korean novela ni Dave Ildefonso. Move on na tayo sa ibang lugar. NBA naman tayo. Move on tayo. Reporting live sa Abu Dhabi, no? Kung saan hindi lang init ang matindi, kundi ang training ng Boston Celtics ni Pauka Sports. Hindi mo na mang-asar sa Lakers ngayon, ha? Ang mga Celtics ay nagpe-prepare po sa isang mini-series sa laban nila kontra reigning tuloy, no? Champion din. Denver Nuggets, mga kalaban nila dyan sa Etihad Arena sa October 4 at 6. Actually, this will mark as the unofficial start of the NBA 2024-2025 preseason na kasi, no? Pero wag kang mag-alala, hindi puros pawis at seryoso ang training nila. May halo ring katuwaan dyan, ano? Actually, nagwa-warm up ngayon ng mga Celtics at kakaiba. Meron silang mga walking football, handball, wiffle ball, speed walk, baton. May mga ganun pa sila. Mukhang may bagong mga style itong si Coach Joe Mazzulla. Ang goal nila ay paluwagin ng players at gawing mas exciting ang warm-up. At enjoy na enjoy dito si Peyton Pritchard. Kasi ang sabi ni Peyton Pritchard, no? Bida sa kalokohan, no? Siya ay nag-claim na siya daw ang best overall athlete ng Celtics. Lahat ng sports, siya daw ang pinakamagaling. Yan ang sabi niya. Grabe, buong kumpiyansa. Kaya yung sabi niya, Celtics Decathlon, 100% siya daw ang magwawagi. Sorry na lang kina Jaylen Brown, kina Tatum, kina Derrick White, at kung sino man. Sa tingin ni Pritchard, wala makakatalo sa kanya sa kahit anong sports. Pero teka, pwede naman. Sa yung yabang niya, napatunayan naman niya. By the way, si Peyton Pritchard ang the best half-court shooter ng team. No? So, he has cemented his name in the Celtics lore. No? 2 memorable half-court ba naman ng 2024 NBA Finals? Siyempre. So, pero whether totoo man na siya ang pinakamalupit na atleta ng Celtics, sure tayo. Ito sure. No? Kung totoo man o hindi, ito sure. Siya ang isa sa key players ng NBA Boston Celtics team last year and I think this year. By the way, speaking of this year, ang Arena Plus, tindi nito meron po silang bagong exciting na promo doon sa loob ng Arena Plus app. Legit na legit. At syempre si Pauka Sports may extra bonus din na ibibigay pag mag-sign up kayo using my link. Mag-message kayo sa Facebook page ko at hanapin nyo po doon yung frequently asked question. Paano manood ng NBA? Kasi pwede rin kayo manood ng NBA sa Arena Plus. Tindi talaga yan. Plus may extra 100 pesos cashback kayo. Sa akin, No, lisensyado yan ng Pagcor. Di katulad ng iba dyan. So, PM is the key. Okay. Speaking of key players. Etong si Julius Randle will be a key player for the Minnesota Timberwolves. Pero nasak siya, no? Mula sa New York, napunta ng Timberwolves at magiging exciting ang NBA. Pero sabi niya, gusto daw niya mapunta sa lugar kung saan na-appreciate siya. Parang may parinig, no? Dito daw feel niya na wanted siya. Sabi ni Randle niya nung Thursday. At this point of his career daw, dami niya nang nagawa na individual or individually, pero gusto niya talagang manalo ng championship, and ito ay perfect opportunity para dito kay Julius Randle na pinakilala na po dun sa Minnesota kasama si Dante DiVincenzo at si Keita Bates Diop, na? So may bonus pa palang first round pick yan ang Wolves, no? By the way, si Randle po ay 29 years old na, batang-bata pa yan, ay 3-time All-Star dun sa Knicks, no? At hindi siya nakalaro nga lang nung playoffs kasi nagkaroon siya ng shoulder injury, pero nag-average po siya ng 24 points, 9.2 rebounds and 5 assists. Next season, ang kanyang kikitain ay 28.9 million at may player option siya na 30.9 million para sa susunod na taon. Kaya
fresh start talaga ito, sabi ni Randall, no? At siguradong sana ma-inspire siya lalo at makatulong siya doon. At saka mukhang ready na naman ang Wolves para sa next season eh. Parang Wolves din na kasi kailangan sa trabaho hindi masyado toxic, di ba? So, excited na ba mga Wolves fans yan? Anyway, speaking of fan, no? I'm a fan of this guy, Rajon Rondo. Pero bakit nasa Milwaukee ka? Kasi po si Rajon Rondo ay mukhang magiging guest coach or assistant coach yata ni Doc Rivers. Kinuha siya ni Doc Rivers doon. Ay, nako. Sayang naman. Dapat sa Boston Celtics na lang. Doc Rivers kasi, di ba, matagal niya nang hawak yan si Rajon Rondo. So, alam niya na magaling talaga at may utak talaga yan si Rajon Rondo. Pero, speaking din of isang update, gusto ko lang sabihin sa inyo na mabilis, yung New Orleans Pelicans, kung ang Milwaukee Bucks sinuwerte kay Rajon Rondo, minalas itong itong New Orleans Pelicans kasi na-injured po si Trey Murphy III at nagtamo po ng right hamstring strain at mukhang 3 linggo siyang babantayan at i-check bago malaman kung siya po ay makakalaro. Anyway, so yan po muna ang ating balita at pinaghalo ko man ng NBA at PBA, at least hindi ko hinalo yung boxing ngayon, ano? Kaya kung gusto mo ng mga ganitong balita sa basketball at ayaw mong paghaluin ko ang balat sa tinalupan, magbulahan na lang tayo dito. Please share, like, and comment. Let me know what you think on our updates today.